Atensyon pamilya, dahil kakasabi lang ni Fabrizio Romano, ang tungkol kay Julian Alvarez ay totoong-totoo. Maglalabas ang Barca ng unang opisyal na alok para sa malalaro sa mga susunod na oras. Atensyon dahil tunay itong kabaliwan. Ang nangyari kahapon sa Barcelona ay maaaring lubos na magbago ng kinabukasan ng Barca. Dahil habang ang lahat ay pinag-uusapan ang pagkuha kay Anthony Gordon, tahimik nang inilulunsad ni Deco ang unang totoong opensiba para kay Julian Alvarez. Atensyon dahil ngayon, alam na natin ng eksakto kung paano nangyari ang lahat. Ang mga oras, ang mga pagpupulong, kung sino ang nandoon, kung sino ang wala, at kung paano. Ang katauhan ni Joan Laporta ay personal na nakialam sa operasyon. Dahil dahil hindi na ito tsismis, ito ay isang operasyon na talagang isinasagawa na. At ikukwento ko sa inyo sa video na ito ang buong pagkakasunod-sunod ng isa sa pinakamainit na araw sa merkado ng Barca. Habang tinatapos ng club ang deal kay Anthony Gordon, kumikilos na rin sila para sa pinakakapanpanabik na signing ngayong taginit, kaya mag-ingat. Dahil gusto ng Barca na makuha si Julian Alvarez bago ang World Cup, bago ang debut ng Argentina sa darating na ika-17 ng Hunyo at pinapabilis nito ang lahat. Nagsimula ang kwento sa hapon sa isang hotel sa Barcelona, doon naganap ang unang malaking pagpupulong. Walang kamera, walang litrato, walang ingay. Bagamat totoo na may ilang kasamahan tulad ng Gigantes na nakakita at nagbantay sa unang pagpupulong na ito. Sa pagpupulong na ito, gaya ng nabanggit namin, may mga napakahalagang pangalan na nasa mesa. Ngayon, sasabihin namin kung sino-sino ang dumalo, kaya pakinggan at tandaan nyo ang mga lumahok. Si Deco mula Barca ang direktor ng football at namamahala sa lahat ng negosasyon sa mga pagkuha ng manlalaro. Fernando Hidalgo, opisyal at direktang kinatawa ni Julian Alvarez. Si Juanma Lopez, kinatawa ni Dani Olmo at Joan Garcia, ay kasama si Andy Vara. Pareho silang nasa iisang ahensyang kumakatawan sa mga manlalaro ng football. At narito ang isang napakahalagang punto. Hindi dumalo si Joan Laporta sa unang pagpupulong na ito, na pawang technical lamang. Si Deco ang personal na nangguna sa unang formal na paglapit para kay La Araña Julian Alvarez. At tandaan, dahil ang pagpupulong ay tumagal hanggang alas 8 ng gabi. Dahil dito napag-usapan nila ang iba't ibang paksa sa buong panahong yon. Ang sitwasyon ng manlalaro, ang posisyon ng Atletico de Madrid, ang mga opsyong pinansyal at ang iba't ibang paraan para subukang maisara ang pagkuha sa Argentinong striker. Dahil may alam na ang Barca na isang napakahalagang bagay. Masaya si Julian sa Atletico de Madrid, pero kung lilitaw ang opsyon na Barca, uunahin ngayon. At iyan, sinabi na ng ahente niya sa Atletico de Madrid. Pero pansinin nyo ito, dahil ang mas matindi ay nangyari pagkatapos noon. Dahil sa mismong gabing yon, mas umusad pa ang operasyon. At lumitaw ang presensya ni Pangulong Joan Laporta. Pagkatapos ng laban ng Barca pambabae sa Johan Cruyff, kung saan siya nga pala nagkaroon ng pamamaalam para kay Alexia Putellas, dumiretso si Joan Laporta sa pribadong hapunan na ito sa hotel. At dito nagbago ang lahat. Hindi lang si Deco ang usapan, kundi pati na rin ang Pangulo ng Barca. Sa hapon ng iyon, naroon ang mga ito. Joan Laporta, Deco, Alejandro Echevarría, Juanma Lopez at Andy Vara, at pansinin ang detalyeng yan dahil si Fernando Hidalgo ay wala na sa eksena. Umalis na ang kinatawan ni Julian Alvarez at ngayon ikukwento namin sa iyo kung bakit. Dahil ilang oras bago yon, natapos na sa hotel ang mabigat na trabaho. Ngayon, iba na ang kailangang gawin, kumpirmahin ang estratehiyang susundin ng Barca. Si Laporta ay gustong marinig mismo mula kay Deco at sa mga kinatawa na sina Andy Vara at Juanma Lopez kung ano ang kanilang nararamdaman. Paano tinitingnan ng kampo ng manlalaro ang hakbang ng Barca para makuha ang kanyang pirma? Ano ang hinihingi ng Atletico de Madrid? At kung totoo nga bang may tunay na tsansa ang Barca na makuha ang pirma? Ibig sabihin, kahapon ay hindi lang isang pagpupulong ang naganap, dalawang pagpupulong ang nangyari kahapon at pareho silang naganap sa loob lamang ng ilang oras. Una, si Deco ang nag-ayos ng operasyon hanggang alas 8 ng gabi kasama ang lahat ng sangkot.
Pagkatapos, personal na sumali si Pangulong Joan Laporta para bigyan ng go signal ang plano. At ito ay nagpapakita ng isang napakalinaw na bagay. Ibig sabihin, seryoso talaga ang Barca. Dito pumapasok ang pinakamahalagang susi, ang World Cup. Dahil ayaw ng Barca na maging walang katapusang teleserye ito ngayong tag-init. Ni ang Barca, ni ang Atletico de Madrid, ni kahit si Julian Alvarez mismo ay gusto na humaba pa ang kwentong ito hanggang sa dulo ng tag-init. Kaya malinaw ang plano ng club. Susubukan nilang maisara agad ang negosasyon kasama si Julian Alvarez at ang Atletico de Madrid bago magsimula ang World Cup. At tandaan ang petsa, isulat ninyo. Tingnan ninyo ang inyong kalendaryo dahil ang Argentina ay magdedebut sa Hunyo 17 laban sa Algeria. Ibig sabihin gusto ng Barca na pabilisin ang lahat sa mga susunod na araw. Bakit? Simple lang. Dahil pagkatapos ng World Cup, maaring tumaas palalo ang presyo ni Julian Alvarez. Kung maganda ang laro ni Julian Alvarez para sa Argentina, sasabak na ang mga club sa Europa sa agawan. Mga koponan tulad ng PSG, marami sa Premier League, pati na rin ang mayayamang koponan mula sa Arabia, ibig sabihin, lahat sila ay gugustuhin kunin sila Aranya. Kaya gusto ng Barca na mauna, gusto nilang sila ang unang masungkit ang batang-bata at napakagaling na Argentinong striker na ito. Gusto nilang samantalahin ang mahalagang bagay, ang kagustuhan ng manlalaro. Ayon sa impormasyon, malinaw na sinabi ni Julian sa mga malalapit sa kanya ang kanyang nais. Kung aalis siya sa Atletico de Madrid, ang kanyang prioridad ay ang Barca at sa Camp Nou, itinuturing nila itong napakahalaga. Pero mag-ingat dahil may isang tao na maaring maging napakahalaga sa buong kwentong ito. Hindi lang ang kanyang kinatawan, si Fernando Hidalgo. May isang tao dito na kahapon ay kasali sa pagpupulong na maaring maging susi para mabago ang isip ng Atletico de Madrid na makipag-usap sa Barca at gawing posible o mas tama, gawing mas madali ang negosasyon. Pinag-usapan si Juanma Lopez. At maraming tao ang hindi nauunawaan ang tunay na kahalagahan ng taong ito. Dahil hindi lang siya ang kinatawan niya na Dani Olmo at Joan Garcia ngayon. Bukod dito, si Juanma Lopez ay malapit na konektado sa Atletico de Madrid. Bilang manlalaro, isang dekada siyang naglaro doon sa Club Colchonero at hanggang ngayon, malinaw na alam niya ng lubos kung paano gumagana ang club. May relasyon sa napakaraming tao sa loob ng Atletico de Madrid. Kilala niya ng malapitan si Mateo Aleman na kasalukuyang sporting director ng Atletico de Madrid at dati rin naging bahagi ng Barcelona noon. Lahat ng ito ay makakatulong mapadali ang pag-uusap dahil magkaiba ang makipagnegosasyon mula sa labas at ang gawin ito kasama ang isang taong lubos na nakakaalam kung paano gumagana ang Atletico de Madrid. Kaya naman hindi aksidente ang kanyang presensya sa parehong mga pagpupulong. Nandyan siya dahil maaari siyang maging mahalagang tulay sa operasyong ito. Sa Barca, naniniwala silang makakatulong siya para maiwasan ang hayagang alitan ng mga klub. Dahil ayaw ng Barca at Atletico ng isang tag-init na puno ng mga pagtagas ng impormasyon at tuloy-tuloy na tensyon. Pareho nilang gusto ang diskresyon, mabilis na proseso at kalinawan. Pero pansinin ninyo, dahil na yun ikukwento ko sa inyo ang pinakakomplikadong bahagi ng operasyon. Tungkol ito sa pera. May pinal na presyo ng Atletico de Madrid para kay Julian Alvarez. Ikukwento namin ito ngayon kaya pindutin ang like at mag-subscribe. Sa Barca, tinatantiyan nila ng operasyon ay maaring umabot sa 100 milyong euro. Sa katunayan, ang kasama natin mula sa Diaryong Sport, si Carlos Monfort, ay nagsabi na magpapadala ang Barca ng unang alok na 70 milyong euro plus bonus. Malapit nang matapos ang mga personal na kasunduan sa manlalaro matapos ang pulong. Ito ang pinakabagong balita. Kamakailan lang ay pinag-uusapan pa ang 150 o 200 milyong euro. Ang Barca, matapos kausapin sina Juanma Lopez at Fernando Hidalgo, ay tiwalang mapapababa nila ang hinihingi ng Atletico dahil sabik si Julian na lumipat sa Barca. Ito ang kanyang pangunahing prioridad. At iyon, malinaw naman, ang 100 milyong iyon ay hindi pa kasama ang mga variable. Naiintindihan namin na malaki talaga ito at kailangang bayaran.
lalo na ngayon na sira na ang merkado ng transfer. Lalo na kung kukuha ng striker tulad ni Julian Alvarez, batang goal scorer na hinahangaan at tinitingnan na maraming koponan. Naniniwala ang club na karapat-dapat si Julian sa sakripisyong iyon. Gusto ni Hansi Flick ang pinakamahusay, kaya ang perpektong tagapagmana ni Lewandowski ay may pangalan na. Alam natin kung sino ang ideal na striker para kay Hansi. At ang malaking bituin ng bagong proyekto, bukod sa mga meron na tayo, ay si Julian Alvarez. Pero ngayon, paano nga ba magbabayad ang Barca? Diyan nagtatrabaho ng todo si Deco. Dahil pinag-aaralan ng club ang pagbabayad ng hulugan, mga formula sa pananalapi, posibleng bentahan at pati na rin, pakinggan mo to, isama ang mga manlalaro sa transaksyon. At dito lumalabas ang isang tao, si Mark Casado, dahil gustong-gusto ni Simeone ang midfielder ng Barca. Alam ng Barca na anumang pyesa ay makakatulong para bumaba ang halaga ng transaksyon. Pero ang mahalaga dito ay hindi lang pera, kundi ang panloob na pakiramdam ng Barca. At may isang bagay na malinaw. Gustong-gustong lumipat sa Barca si Julian. Kapag gustong lumipat sa Barca ang isang manlalaro, madalas may nangyayari. Mga kaibigan, tutok kayo dahil malinaw ang nangyari kahapon. Ikwento ko ulit sa inyo. Sa hapon, si Deco ay naglunsad ng unang formal na paglapit sa isang hotel sa Barcelona. Hanggang 8 ng gabi nakipagnegosasyon sila sa kampo ni Julian Alvarez. At sa gabi, personal na pumasok sa eksena si Joan Laporta na may malinaw na layunin. Tapusin ang pagkuha kay Julian Alvarez para sa Barca bago ang debut ni Julian kasama ang Argentina sa World Cup. Sasabihin ko sa inyo, nagiging seryoso na talaga ito. Mas seryoso ito kaysa sa inaakala natin 48 oras lang ang nakalipas. At higit pa doon, lalo na ngayong mismong umaga, si Fabrizio Romano mismo ang nag-ulat, ibig sabihin ilang minuto pa lang ang nakalipas na nagpadala na ang Barca ng unang formal na alok sa Atletico de Madrid para kay Julian Alvarez. At ang kasama nating si Carlos Monfort mula sa Diaryong Sport ay nagsabi na 70 million plus bonus. Kaya naman, totoong-totoo ito. Kapag ganito kumilos sina Deco at Laporta, ibig sabihin naniniwala silang posible ang operasyong ito. Mahirap ba ito? Sobrang hirap. Mahal ba ang pagkuha sa kanya? Sobrang mahal. Imposible ba? Hindi naman, malayo sa imposible. At bukod pa doon, matapos makuha si Anthony Alvarez, pinapakita ng Barca ang lakas pinansyal nila. Babasahin ko ang mga komento nyo. Sa palagay nyo ba lilipat si Julian sa Barca? Magbabayad ka ba ng 100 milyong euro para sa Argentinong bituin? Sundan kami, mag-subscribe at magkomento. I-like kung gusto mong pumunta si Julian sa Barca, mag-subscribe dahil magiging mainit ang mga susunod na oras. Abangan, nagsisimula pa lang ito. Barca kahapon na yon at magpakailanman, isinali ni Jane Coyle.